Marcos Kapitulo 12. At nagpasimulang pinagsalitaan niya sila sa mga talinghaga. Nagtanim ang isang tao ng isang ubasan, at binakuran ng mga buhay na punong kahoy, at hamukay roon ng isang pisaan ng ubas, at nagtayo ng isang bantayan, at ipinagkatiwala yaon sa mga magsasaka, at napasa ibang lupain. At sa kapanahunan ay nagsugo siya ng isang alipin sa mga magsasaka, upang tanggapin niya sa mga magsasaka ang mga bunga ng ubasan. At hinawakan nila siya, at hinampos siya, at siya'y pinauwing walang dala. At siya'y muling nagsugo sa kanila ng ibang alipin, at ito'y kanilang sinugatan sa ulo, at dinuwahagi. At nagsugo siya ng iba, at ito'y kanilang pinatay, at ang iba pang marami, na hinampos ang iba, at ang iba'y pinatay. Mayroon pa siyang isang sinisintang anak na lalaki, ito'y sinugo niyang kahuli-hulihan sa kanila, na sinasabi, igagalang nila ang aking anak. Datapwat ang mga magsasakang yaon ay nangagsangusapan, ito ang tagapagmana, hali kayo, atin siyang patayin, at magiging atin ang mana. At siya'y kanilang hinawakan, at siya'y pinatay, at itinaboy sa labas ng ubasan. Ano nga kaya ang gagawin ng Panginoon ng ubasan? Siya'y paroroon at pupuksain ang mga magsasaka, at ibibigay ang ubasan sa mga iba. Hindi man lamang baga nabasa ninyo ang kasulatang ito, ang batong itinakuwil ng nangagtayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilalan sa harap ng ating mga mata. At pinagsikapan nilang hulihin siya, at sila'y natakot sa karamihan, sapagkat kanilang napaghalata na kanyang sinalita ang talinghaga laban sa kanila, at siya'y iniwan nila, at nagsialis. At kanilang sinugo sa kanya ang ilan sa mga Fariseo at sa mga Herodayano, upang siya'y mahuli nila sa pananalita. At nang sila'y magsilapit, ay kanilang sinabi sa kanya, Guro, nalalaman namin na ikaw ay totoo, at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng mga tao, kundi itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos, matuwid bagang bumuwis kay Cesar, o hindi. Babuwis baga kami, o hindi kami babuwis. Datapwat siya, na nakatataho ng kanilang pagpapaimbabaw, ay nagsabi sa kanila, bakit ninyo ako tinutokso? Magdala kayo rito sa akin ng isang denaryo, upang aking makita. At dinalhan nila, at sinabi niya sa kanila, kanino ang larawang ito at ang nasusulat? At sinabi nila sa kanya, kay Cesar. At sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos. At sila'y nanggilalas na mainam sa kanya. At nagsilapot sa kanya ang mga Saduso, na nangagsasabi na walang pagkabuhay na maguli, at siya'y kanilang tinanong, na sinasabi, Guro, isinulat sa amin ni Moises, kung ang kapatid na lalaki ng isang lalaki ay mamatay, at may maiwang asawa, at walang maiwang anak, ay kukunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa, at bigyan ng anak ang kanyang kapatid. May 7 lalaking magkakapatid, at nag-asawa ang panganay, at nang mamatay ay walang naiwang anak. At nag-asawa sa ang pangalawa, at namatay na walang naiwang anak, at gayon din naman ang pangatlo. At ang ikapito'y walang naiwang anak. Sa kahuli-hulihan ng lahat ay namatay naman ang babae. Sa pagkabuhay na maguli, sino sa kanila ang magiging asawa ng babae? Sapagkat siya'y naging asawa ng 7. Sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kaya nangagkakamali kayo dahil dyan, na hindi ninyo nalalaman ang mga kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa pagbabangon nilang muli sa mga patay, ay hindi na mga aasawa, ni papag-aasawahin pa, kundi gaya ng mga anghel sa langit. Ngunit tungkol sa mga patay, na sila'y mga ibabangon, hindi baga ninyo nabasa sa aklat ni Moises, tungkol sa mababang punong kahoy, kung paanong siya'y kinausap ng Diyos na sinasabi, Ako ang Diyos ni Abraham, at ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Hindi siya ang Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay, kayo'y nangagkakamaling lubha. At lumapit ang isa sa mga eskriba, at nakarinig ng kanilang pagtatalo, at palibhasa'y nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, ano baga ang pangulong utos sa lahat?
Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. At sinabi sa kanya ng eskriba, sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa, at wala nang ibaliban sa kanya. At ang siya'y ibigin ng buong puso, at ng buong pagkaunawa, at ng buong lakas, at ibigin ang kapwa niya na gaya ng sa kanyang sarili, ay higit pa kaysa lahat ng mga handog na susunugan at mga hain. At nang makita ni Jesus na siya'y sumagot na may katalinuhan, ay sinabi niya sa kanya, hindi ka malayo sa kaharian ng Diyos. At walang tao, pagkatapos noon na nang ahas na tumanong pa sa kanya ng anumang tanong. At sumagot si Jesus at nagsabi nang siya'y nagtuturo sa templo, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Kristo ay anak ni David? Si David din ang nagsabi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Si David din ang tumatawag na Panginoon sa kanya, at paano ngang siya'y kanyang anak. At ang mga karaniwang tao ay nangakikinig sa kanyang may galak. At sinabi niya sa kanyang pagtuturo, mangag-ingat kayo sa mga eskriba, na ibig magsilakad na may mahahabang damit, at pagpugayan sa mga pamilihan. At ibig nila ang mga pangulong upuan sa mga sinagoga, at ang mga pangulong luklukan sa mga pig-inggan. Silang nangananakmal ng mga bahay ng mga babaeng baw, at dinadahilan ay ang mahahabang panalangin, ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman, at minasdan kung paanong inihuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng baw, at siya'y naghulog ng 2 lepta, na ang halagay halos 1 beles. At pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad, at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito, ay naghulog ng higit kaysa lahat ng nangaghuhulog sa kabangyaman. Sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog ng sa kanila'y labis, datapwat siya sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong nasa kanya, sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikabubuhay.